Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jab. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa atin pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? Then, sa mga interesado naman guys sa ating private reading, nasa description box below, yung link ng aking Facebook. Ayan, message nyo na lang ako guys. Okay, so tingnan natin guys, kanino namang love reading yung masasagap natin ngayon, okay? Ayan, kanino po itong love reading, spirit guide? Okay, love reading. Kanino po itong love reading, spirit guide? Meron tayong retreat. It's time to disconnect from the world. So, feeling ko kailangan nyo ng bonding. Baka wala kayo masyadong bonding nitong taong to. Or pwedeng na-feel niya na parang hindi kayo masyadong nagbabanding, wala kayo masyadong magandang momentum. So, nakikita naman niya guys kung ano yung pagkukulang dito sa relationship na to. Okay? Para meron siyang plano. Siguro plano niyang makipag-date sa inyo or gusto niya guys na lumabas kayo ngayon. Para magkaroon man lang kayo guys ng ng masasabi natin magandang memories together. Okay? So, ayan it's time to disconnect from the world. So, parang this time, sa inyo tong taon na to, parang ganon. Sa inyo ang 2025. Okay? Parang ganyan. Sige, tignan pa natin. Kanina po itong love reading, spirit guide. Kanina po itong love reading. Meron tayong heart-to-heart conversation. Ay, taray, may panunuyo. Ano to? Parang may hindi kayo pagkakaunawaan. Hindi kayo masyado nag-uusap ng maayos. Parang wala masyadong plano. Ganyan. Then, kung makikita nyo guys, ayan, wala kang makuhang tamang sagot or hindi mo makuha yung gusto mong sagot dito sa person na to. Heart-to-heart conversation. So, ayun, honesty, discuss your feelings with each other. So, maganda na mapag-usapan nyo na daw itong relationship na to or planuhin nyo. Talaga bang may patutunguhan ba tong connection na to? Pwede ikaw, gusto mo makipag-usap or siya, pero parang may isa kasi sa inyo yung ayaw masyadong pag-usapan tong connection na to. So, pag ganyan guys, na parang hindi binibigay sa'yo ng person mo yung assurance, so dapat pa lang, dito pa lang mag-isip ka na bakit wala kang assurance na nakukuha niya sa taong yan. Okay, sige, tignan pa natin. Meron tayong flirt. Oh my God. Parang, grabe grabe yung parang pampa-flirt sa inyo na tong taong to. Alam mo yung feeling na hindi mo rin siya maintindihan kasi paiba-iba yung parang paiba-iba yung ginagawa niya sa inyo. Like, minsan ang cold niya, pag yung tipong attached ka na sa kanya, kakausapin mo, tapos hindi ka naman niya kinakausap. Then pag ikaw na yung parang wala ng gana dito sa relationship na to, parang piniflirt ka naman niya. So, hindi mo makuha kung ano ba talaga yung gusto niya dito sa relationship na to. Kasi, medyo magulo siya. So, pag ganyan guys, medyo nakakairita yung ganyang klase ng tao. Dapat iniiwasan na yan. Okay? Pero, kasi guys, kinukonsider mo pa rin yung pagiging sweet niya sa inyo Parang, sinasabi rito na, ay, sweet naman siya sa akin. So, parang may pagtsatsaga. Parang tsatsagain mo tong taong to. Okay, sige, tignan pa natin. Tignan pa natin. Ano na itong love reading? Free yourself. Naku, baka kailangan palayain mo na yung sarili mo dito sa taong to na medyo magulo yung intention sa inyo. Okay? Ayan. So, alam nyo, yung pinapakita nga sa akin dito, medyo maano siya guys, conservative siguro yung family nito. So, yun. Sinasabi dito guys na free yourself. Kung sa tingin mo ay may mali na dito sa relationship na to, baka kailangan mo munang dumisconnect dito sa person na to or medyo huwag ka masyadong attached. Baka kailangan guys is bigyan mo rin ng time yung sarili mo. Huwag ka masyadong mahulog ng tuluyan dito sa taong to. Baka kailangan magbigay ka rin ng time para sa sarili mo. Then hayaan mo siya kung ano ba yung gusto niyang gawin or mag-e-effort ba siya para sa inyong dalawa. Ganon yung nakikita ko dyan, guys. Okay? Tignan pa natin. Tabi natin to.
Okay. Hmm? Tignan natin. Kanina po itong love reading, spirit guide, additional message. Meron tayong Ace of Pentacles. Parang ano lang to guys, parang may something din, parang hindi nyo rin maintindihan kung anong connection ba meron kayo. Yung iba sa inyo guys, pwedeng sinaktan ka nitong taong to, or patuloy kang sinasaktan, nasasaktan ka sa ginagawa niya na parang pinapaasa ka niya. Then ikaw asang-asa naman. Diba? Tignan nyo guys, Ace of Pentacles. Ito kasi guys, inaantay mo sa kanya assurance or ano ba yung may offer niya para sa inyo. Ano ba yung i-offer niya para sa relationship ng dalawa? Parang ganun po yung pinapakita sa akin. Okay? Meron tayong 9 of Cups. Ayun, yun lang din yung inaantay mo dito. Then, yung iba sa inyo guys, nahihirapan kasi masyado kang sinaktan itong taong to. Yung iba naman dito, pwedeng nasasaktan ka kahit parang alam mo din naman kung anong meron lang sa inyo. Pwedeng wala naman kayo guys label. Yung iba sa inyo guys, pwedeng ayan, nililigawan or piniflirt ka pa lang niya. Kagaya nga nasabi ko kanina guys, maguguluhan ka sa intention niya. Kasi pagka-attach ka sa kanya, nilalandi mo siya, yan, kinakausap mo siya, nagiging malambing ka sa kanya, saka naman siya guys parang walang interest, no? Pero pag ikaw naman tung wala ng interest, mararamdaman siya, parang naman siya naghahabol. So, alam mo yung masyadong cold, itong relationship na to. Okay, sige, tingnan pa natin. Meron tayong, ayan, 7 of Swords. Alam mo, feeling ko meron kang pinagdadaanan. Hindi lang naman itong person na to yung parang kinoconsider mo. Siguro iba sa inyo, kinoconsider mo din yung family mo, lalo na sa may mga anak dito. Pwedeng, ano ba, asawa mo tong taong to. Pero, alam mo yon, hindi mo rin alam anong title na ba meron kayo. Sobrang ang dry nung relationship, guys. Kaya nga sinasabi dyan, kailangan mo nang palayain yung sarili mo. Kausapin mo or mag-usap kayo or magkaroon man lang kayo ng bonding. Pero yun nga, sabi ko sa inyo kanina, guys, mukhang babawi sa inyo tong taong to. Meron siyang plano para sa inyong dalawa. Yan, gusto ka naman niyang makabanding. Okay, tignan pa natin. Meron tayong The Empress. Grabe, may pregnancy. So, guys, mukhang ayan, may nabuntis, may buntis, or may plano kayong magkaanak nitong taong to. Oh, naku, may bawal na pag-ibig pala dito. Pwedeng may mga third party na nanonood sa atin, guys. Kaya hindi mo alam kung anong title nyo Okay. Sige, tignan natin, guys. Tabi muna natin to, no? Doon na tayo sa energy. Okay, ito gamitin natin. Ano ba yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Nararamdaman niya? Okay, overall energy, ano po yung nararamdaman ni person? So, ayan guys, isipin mo ng 3 beses. 3 beses yung taong mahal mo or iniisip mo ngayon. Isipin mo ng 3 beses yung pangalan niya. Try natin guys na makuha yung energy niya, okay? Tingnan natin, connection mo dito sa taong to. Ano yung nararamdaman niya sa inyo? Okay. Meron tayong 10 of Swords. Nahihirapan siya, guys. Nahihirapan na siyang mag-detach sa inyo. Yun yung malinaw na pinapakita sa akin dito. Like, iniisip na tong person na to na talagang talikuran ka. Pero parang may nagpipigil sa kanya or may naghihila sa kanya na wag ituloy at talagang hinihila siya pabalik sa inyo. Medyo nagigilty yung energy na nasasagap ko sa taong to. Oo, nagigilty siya.
Tignan natin, nararamdaman sa inyo. Pwede meron siyang ginawa sa inyo kung ba't siya nagigilty. Eight of Cups ay, no? Gusto kanyang talikuran, pero hindi daw ibig sabihin nun, hindi ka na niya mahal. Kasi ito guys, Eight of Cups, nandun pa rin yung love. Kahit na minsan, ang cold niya, may pagtalikod, hindi ka pa rin kayang i-let go. So, nakikita ko yung sincerity na itong taong to. Grabe yung love, napaka-pure. Tignan natin. Oh, meron tayong Five of Wands. Magulo yung isip niya guys eh. As in, mahal na mahal ka niya pero ang daming nagpapagulo sa isip niya, guys. Ang dami niyang iniisip. Siguro marami pa siyang gustong gawin. Hindi pa siya ready mag-commit. Pwedeng nape-pressure din siya kasi marami pa siyang pangarap, ambisyon. Tapos feeling niya, guys, hindi niya yan makuha kasi nga, dito sa relationship niyo, parang gusto kanyang i-let go eh. Pero nagigilty itong taong to at hindi kanya kayang tuluyang i-let go. Yan yung malinaw na pinapakita sa akin dyan, guys. Kung bakit ganon na parang kabuti siya, na parang pabago-bago yung mood, pabago-bago yung nararamdaman sa inyo. Kasi ganito, guys, yung nakikita ko sa kanya. Okay? Tingnan natin. Okay. Ano naman ang, ayan, tingin sa'yo ng person mo ngayon. Paano kanya pinagmamasdan? Paano kanya nakikita ngayon? Meron tayong The Hierophant. Actually, nagpo-focus ka daw ngayon sa career mo, sa goal mo, sa mga plano mo sa buhay. Nakikita kanya na parang, mas nagpapaka-busy ka. Nararamdaman niya yun eh. The Hierophant kasi, nakikita naman niya na parang kahit ganito yung ginagawa niya sa inyo, parang minsan di kanya kinakausap, parang ramdam niya na parang kahit abalahin ka niya, hindi ka nagagalit sa kanya. Kahit sobrang busy mo, nakikita niya na parang kahit busy ka, kahit na meron kang ibang bagay na mas pinagtutunan ng pansin, hindi ka makahindi sa kanya. Nakikita niya yung effort mo sa kanya. Okay? Tingin niya sa inyo guys, Four of Wands. Alam mo, nakikita ka niya na someone na talagang pangmatagalan at sobrang perfect maging karelasyon. Ikaw yung tipo ng tao na talagang pinapangarap niya. So, siguro may nagpipigil lang din talaga sa kanya. Yung tipong mahal na mahal ka naman niya, gustong-gusto kanyang i-pursue, pero may nagpipigil talaga sa kanya, okay? So, Four of Wands kasi guys, wedding yan. Okay? Gusto kanyang pakasalan, pero siguro may mga conflict kayo kung ba't hindi niya yan magawa. Okay? Meron tayong, wow, Nine of Pentacles, so secure. So, nakikita kanya na someone na secure at hindi mo kailangan umasa sa kanya. Nakikita kanya na someone na parang maayos maayos ang pamumuhay mo, maganda ka magplano, magaling ka sa business, pwedeng mataas ang posisyon mo sa trabaho, then kaya mong dalin yung yung sarili mo, like hindi mo guys dinadala sa trabaho yung mga hindi mo dinadala sa trabaho yung problema mo sa love life mo. Or eto, kaya hindi kanya guys nakikitaan na parang namumroblema ka dito sa relationship yung dalawa. Okay? Kasi ganito yung personality mo. Tignan natin. Ano naman ang, ayan. Ano naman ang magiging action ni person? Ano yung magiging hakbang niya para sa relasyon niyo? Magiging hakbang ni person para sa relationship niyo. Meron tayong Queen of Cups. Alam mo ito ha, si Queen of Cups kasi, si Queen of Cups kasi is, awakening. So, meron siya guys, na pagtatanto dito. And, intuition din to, meron siya pinapakiramdaman sa inyo. Or pwede pinapakiramdaman ka niya, or pakiramdaman kayo. And, pagpapatawa din guys, si Queen of Cups. So, pwedeng, may kapatawaran, yan yung malinaw na pinapakita sa akin dito. Or pwede rin naman guys na nandiyan pa rin siya, pero may sama talaga ng loob. Samaan talaga kayo ng loob na hindi pa rin guys na tatapos yung issue na to na hanggang ngayon, meron pa rin masama sa pakiramdam mo na ginagawa itong taong to. Hindi mo gusto. Like, lahat tinatanggap mo sa kanya, pero syempre, limit lang din yung kaya mong tanggapin sa kanya. Okay? Ayan. Huwag natin kunin yun.
Ano yung magiging hakbang ni person? Ayan, Ace of Swords. Matalino kay eh. Alam mo yung gusto kanyang puntahan, ayan, Wheel of Fortune. Pero napapatanong siya, paano kita ipupurso kung ganyan? Siguro meron ka ding ginagawa, no? Meron ka ding ginagawa dito sa relationship na to na parang hindi makakatulong din sa relasyon nyo. Like, alam mo yon, pwedeng lumalapit na siya sa inyo, pwedeng pinaparamdam na niya, pero parang sinasabi niya rito na, paano tayo maayos? Paano natin itong magagawa ng ganito, ganyan? Kung yan, ganyan ka mag-isip, ito yung struggle natin, ito yung iniisip mo para sa akin, ganun eh, ganun yung atake ni person. So, may mga approach na gano'n. Okay, may ano eh, parang interrogation yun. Interrogation, yes. Okay. Titignan natin guys ano yung magiging outcome. Outcome. Ano yung magiging outcome? Ano yung magiging outcome dito sa relationship na to? Meron tayong 3 of Swords. Oh my God. 5 of Cups and Queen of Cups. Grabe, no? Mahirap na kasi guys magtiwala dito sa person mo. Lalo na sa mga nagsasama dito. Yung iba sa inyo guys, pwede naghiwalay kayo. Parang ang awkward na naayusin itong relationship na to. Kasi grabe, ang laki ng issue na nangyari sa inyo. At parang kahit saan banda mo tignan, ang hirap ng itama kasi may mga problema eh. Meron nang nangyari, naganap, na hindi na tama dito sa relationship na to. Sa totoo lang. Okay? Na pwedeng nagpapahirap sa inyo ngayon. Tignan natin guys, ano ba yung message ni person? Dito na natin guys isama. Ano ba yung gusto sabihin sa inyo itong taong to? Ano yung gusto niya sabihin sa inyo? Meron tayong, I miss you but I don't have time right now. Diba? Sobrang busy. Pwedeng meron siya mga bagay na mas importante munang kailangan niyang pagtuunan ng pansin. Parang ganyan. Tingnan natin. Meron tayong, I wish we could be together forever. Diba? Gusto pa rin niya guys na magkasama kayo eh. Pero siguro may mga bagay na parang hindi pa nararapat para sa inyo or hindi pa tama na magkaroon ng pagsasama. Tingnan natin, meron tayong I love you so much. Grabe mahal ka naman pala nitong person mo eh. Siguro pag-usapan nyo na lang to guys. Nai-stress din yung reader nyo. Oo. Or mag-manifest kayo, full mo naman ngayon guys. Okay, tingnan natin, meron tayong time will tell. Ayan. So, parang bahala na si universe, bahala na yung panahon, bahala na kung saan napulutin, ano na mangyayari. Pero alam nyo guys, kaya nyo pa itong i-work out, okay? Tignan natin ano yung malalakas na zodiac sign sa side ni person. Meron tayong Taurus, Pisces, Capricorn, Leo, Sagittarius, and Libra. Meron tayong, ayun, Pisces, Gemini, Aquarius, Cancer, and Scorpio. Okay, then Virgo energy. Tingnan naman natin guys sa side mo. Sa side mo, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Titignan pa ba natin sa side mo? Baguhin, mag-isip naman nga ako guys ng bago, no? Ayan, bagong pakulo. Okay. Tignan natin sa side mo. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Overall energy. Pakiramdam mo sa kanya. Okay. Overall energy. Ano yung pakiramdam sa taong to? Meron tayong King of Wands. Actually, malakas yung boses eh. Parang galit ka. Meron kang gustong ipaliwanag sa kanya or gusto niyang ipaliwanag sa'yo. And Knight of Cups. Ayan. Doon ka lang mahihil eh. Kung magkakaroon ng collaboration, like, kailangan tulungan ka din niya. Okay? Hindi mahirap sa'yo na magpatawad o unawain ng mga bagay-bagay, pero siguro kailangan tulungan ka ng person mo. Kasi hindi mo naman kayang i-heal yung sarili mo. Ganun, no? So, kung paano mo siya, ano yung nararamdaman mo sa kanya, parang kailangan mo rin ng tulong. Oo. Okay, yan yung nakikita ko sa'yo. Siguro sinasabi mo naman sa kanya pero baka hindi niya guys masyado na pagtutunan ng pansin or binabaliwala. Tignan naman natin guys ano yung nararamdaman. What I mean, ano yung tingin mo kay person? The Chariot. Okay, Three of Pentacles and Knight of Swords.
tingin mo sa person mo, magulo talaga siya mag-isip, no? Matalino sana tong taong to, siya talaga yung ideal man or ideal girl mo. Matalino siya, marunong siya guys makipag-communicate, and alam mo yung parang kaya kanyang bit-bitin sa lahat ng bagay or kahit saan, lahat ng kahinaan mo, parang siya yung nagiging kalakasan mo. Okay, siya yung nagpupuno ng kalakasan na yon. So, ang pinapakita sa akin dito guys, ay kung paano mo siya tignan, parang kaya mong dumepende sa kanya. Kasi hindi siya guys nahihiya. Ganon. Tingnan natin, ano naman yung magiging action mo sa connection yung dalawa. Ano yung magiging action mo sa connection yung dalawa. Meron tayong, ay, grabe may pagka-nagger ka pa. Or masyado kang madaming nasasabi sa person na to. Seven of Pentacles, parang, siguro, kung magkakaroon ng, pag-uusap sa inyo, mabibigyan ng pagkakataon, parang, Seven of Pentacles, parang wag mo sayangin yung panahon ko. Parang ganun yung nasasagap ko sa'yo. Parang wag mo masyadong sayangin yung panahon ko, ha. Kung ano yung kaya mong gawin dito sa relationship na to, gawin mo na lang, pero wag mo sayangin yung panahon ko. Parang ganyan. Tignan natin, meron tayong strength. Ayan. Kung ibibigay niya kasi yung assurance or yung hinihingi mo sa kanya, actually, kahit hindi naman niya ibigay magpakatino na lang sana siya kasi may chance talaga na maayos pa to. Ayan, strength ko. Gusto mo lang talaga sa kanya may magbago sa kanya, baguhin niya yung sarili niya, kausapin ka niya ng maayos. Siguro nga, yung pananakit na ginagawa niya sa inyo is pwedeng dahil nga may ibang nai-involve na sobrang nahihirapan ka sa ganong klase ng relationship. Okay? Yung iba sa inyo pwede nagtitiis na lang. Ano yung magiging outcome? Magiging outcome. Meron tayong the world. Moving on kasi to guys The moon. Strength. So, alam mo, gusto mo dito mag-move on na talaga. The moon na yan, Napipilitan ka na lang ata dito sa relationship na to. Yung iba sa inyo nagtitiis. Yung iba naman dito guys, pwedeng ang nagiging toxic dito is mismong hindi naman siya, Pwedeng nahihirapan ka na makibagay or makisama sa kanya kasi nga pwedeng single dad, single mom, nahirapan kang makisama sa anak na itong taong to. So, alam mo yun, tapos siya dapat yung bumaboses, siya dapat yung naninindigan, siya yung dapat marunong makipag-usap, pero hindi niya guys yun ginagawa. Ganon. Okay? Hindi mo makuha yung tamang sagot para sa kanya. So, tignan natin guys. Okay. Ito. Patay na 3 card. Okay. Dami natin kasing Kaninong zodiac sign to sa side mo? Meron tayong Sagittarius, Capricorn, Libra, Pisces, Scorpio, and Aquarius. Meron tayong Pisces, Aquarius, Libra, Capricorn, Scorpio, and Sagittarius. Okay. Parang naulit lang. Consistent guys yung sinasabi sa atin, Virgo, Leo, Sagittarius, Scorpio, Libra, and Capricorn. Energy. Okay, kuha tayo guys ng 3 card. Saan napapunta tong relationship na to? Queen of Cups. Wow, communication. Ifo-force ka niya guys. May new beginning na mangyayari dito sa relationship na to. And sa ngayon guys, iniisip-isip ka ni person mo. Parang pinaplano niya na kung paano siya babawi sa inyo. Ganon. Tingnan natin. Love advice, deception. Meron talagang deception na nangyari guys. Okay. Foreigner din tong person mo. Kaya parang ang hirap guys magtiwala. Kasi nga ibang lahi, Ayan. Tignan pa natin. Meron tayong self-respect. So, ayan. Kung sa tingin mo is hopeless romantic ka na guys, sinasabi dyan guys na huwag ka magpadalos-dalos. Kailangan nire-respeto mo pa rin yung sarili mo. Okay? Emotional freedom. Ayan. Kung sa tingin mo wala kang emotional freedom dito sa relationship na to, baka kailangan ikaw na magbigay ng para sa sarili mo. Okay? So guys, ito lang pong inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.